Love Serye TV. Destined to love you, sir. Late na si Faye sa trabaho. Unang araw pa naman niya bilang receptionist sa hotel. Ang ganda ng impression sa kanya ng manager na nag-evaluate ng kanyang application at interview. Pagkatapos ay ganito. Kasi naman, mali ba niyang nawalan pala ng tubig sa inuupahan niyang bahay? At ano ba naman yung sinabihan man lamang siya ng kanyang landlady na paminsan-minsan ay may ganoong problema sa lugar na yon. Alam naman itong bagong salta siya. E di sana, bumili siya ng malaking timba para maimbakan ng panligo at pambuhos. Hindi pa roon natapos ang problema niya. Mali ang jeep na nasakyan niya papasok sa trabaho, kaya imbis na 45 minutes lang ang biyahe mula sa kanila hanggang sa hotel, ay inabot siya ng halos 1.5 oras. In her 3-inch heels, nagtatakbo siya pagpasok ng employee entrance. Ngunit 25 minutes late pa rin siya sa pag-punch niya ng time card. Mare, late ka na ah. Sita sa kanya ng front officer manager na si Cristel. Hindi uso ang pormalan doon kaya ganoon lang ang tawagan nila. Ang daming sabit ng umagang yon, nakakaloka. Umpisa niya, saka in-enumerate ang lahat ng maling nangyari sa kanya. Ingat ka lang kasi kapag si Ma'am Faith na ang nakahuli sa'yo, lago tayo pareho. Tukoy nito sa Mrs., ang resident manager ng lugar. Thanks ha. Tinungo na ni Faye ang front desk para mag-asikaso ng mga darating na bisita. Mabuti na lamang at medyo tahimik ang araw na yon. Iilang bagong guest ang dumating at walang masyadong demands mula sa mga naroon at nakabook na. Most of the day, tinulungan lamang niya si Christy. Saan ka nagtatrabaho? Usisa nito habang nagkatulong sila nag-aayos ng files nito. Sa Cebu ako nakapag-aral at nagtapos ng HRM. After graduation, nakapasok akong bartender sa isang bar sa Bora. Tapos may nakilala ako doon na empleyado ng Malate Pension. Nabanggit sa akin na may opening sila at kung gusto ko raw mag-apply ako para makarating ako sa Maynila. Huminga muna siya ng malalim at ipahinga ang bibig sa kakadaldal. Which I did. I took charge of booking tours para sa guest namin. Tapos marami pa, palipat-lipat ako. Gaano katagal sa bawat trabaho mo? Bakit ka palipat-lipat? Napakamot si Faye sa ulo. Parati kasi ako nabibiktima ng pesteng DOM eh. Hindi naman ako kinakampihan ng mga management so nag-resign na lang ako. Kaya nga nagkakasya lang ako sa papakasual-casual na trabaho kasi hindi naman ako makapagtagal. Sa work, wala ako nabibuild up na experience. Naku paano ang pamilya mo? I mean, I'm assuming sinusuportahan mo sila. Concerned na sabi nito at tumingin ito sa kanya. Wala na akong immediate family. My mom died giving birth to me. Tapos wala pa akong 10 years old nang sumunod yung dad ko. Lola ko yung nagpalaki sa akin. Bago ako nag-college, namatay na rin siya. At hindi naman ako close sa ibang relatives namin. So I've basically been living myself for the longest time now. Sagot niya. Ibinalik niya sa katrabaho ang mga naaayos ng guest registration cards. Ang asawa mo? Nakalagay sa resume mo na married ka. Patuloy na tanong nito. Nangalumbaba ito para ibigay ang buong atensyon sa kanya. Napayuko siya. Bahagya ng gilid ng luha sa mga mata. I don't know where he is. Taga Cebu din siya. Nagkasama kami ulit sa Maynila. Nagtatrabaho pa ako noon sa Malate. Siguro mga 4 months pa lamang kaming kasal. Basta hindi na lamang siya umuwi. Oh no, I'm so sorry to hear that. Hinagod nito ang kanyang bisig. Sabi ng mga witnesses na harang daw ng mga mukhang goons nung pauwi siya galing trabaho. Tapos yun, na pabuntong hininga agad siya. Wala nang naging resulta yung investigation. The police never found him, not even a body. Hindi na din nila natuntun kung sino yung nag-abduct sa kanya o kung bakit. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay. Hindi niya napansin na lumuluha na siya. Faye, mahinang sambit nito. Pasensya ka na at masyado ako naging matanong. Hindi ko rin kasi ina-expect na mag-o-open up ka eh. Ngumiti siya at saka pinalis ang luha sa mga pisngi. Okay lang, nakapag-let go na ako. Kaya lang minsan nakakalungkot pa din. Kaya din siguro hindi ko mapalit-palitan yung sinusulat kong civil status sa mga application forms ko eh. Kailan pa ito nangyari? 2 years ago. Matagal mo ba siyang naging nobyo bago kayo kinasal? Childhood sweetheart ko siya. Nakuha niyang sabihin bago siya tuluyang napaiyak. I'm sorry. Go ahead. Anito.
Itinulak siya nito ng marahan palabas ng reception area. I understand. Dali-dali siyang tumango sa banyo, dala ang bag at doon nagkulong. Hinayaan niya ang sariling umiyak panandalian bago siya huminga ng malalim para matigil ang pagluha. Naghilamos siya nagpulbo, naglipstick. Tinitigan niya ang reflection ng sarili sa salamin. She thought how unreal everything suddenly was. Her face, her story, her past. Ganito pala ang pakiramdam kapag harapan ng nangyayari. Halos 2 taon niyang inensayo sa utak lahat ng detalye habang nagpapagaling. Kabisado niya ang mga isasagot pero nakakataranta pa rin. Baka kasi may maitanong na kung sino na hindi niya napag-isipan ng sagot. Baka mag-react siya ng hindi tama. Kagaya ngayon, hindi kasali sa ensayo ang pag-iyak. Bakit ako umiiyak? Ipinilig ni Faye ang ulo para ibalik muli ang isip sa kasalukuyan. She straightened up, smoothed her skirt down, and went out. May mga nangyari ba na habang wala ako? Nakangiti na siya pagbalik niya sa tabi ni Christy. Ang weird mo, anito habang tinititigan siya. Cristel, ayoko na kasing magpaka-depress. Hanggang bago ako lumipat dito ay nagluluksa ako. Kaya nga ako umalis ng Maynila para mag-pursue ng bagong buhay. Nilapag niya ang bag at kinuha muli ang guest registration cards. Bilib naman ako sa'yo. Palatak nito. Siguro kung sa akin nangyari yan, nabaliw na ako. My husband would have wanted me to live a happy life. Parati niyan sinasabi sa akin noon. She smiled sadly. Naging masaya kami together. Sayang lang at na-cut short. Ay, alam ko na. Excited nitong sabi. Kung ready ka na, baka okay lang sa'yo na makipag-hook up with someone. May irereto ako sa'yo. Pinsan kong sundalo. Halos mabingi siya sa lakas ng pagsabog. Despite the earplug she was wearing, sinundan iyon ng nakakasilaw na liwanag. Nakakatakot ang init mula sa apoy. Faye, concerned na lumapit si Cristel. Nang mapansin ng bigla siyang namumutla. I'm sorry, did I say something wrong? Umiling siya at huminga ng malalim. Nanginginig yung buong katawan niya. Mare, huwag sanang unipormado please. She smiled quickly. Hindi ko yata kaya. Hala, ayan na naman ako. Paumanhin ito at masyadong excited. Okay lang, wag mo nang alalahanin. Naupo muna siya dahil parang nanghihina yung tuhod niya. Faye, yung asawa mo, ano siya? Tumitig lang siya rito ng matagal bago nakasagot. Police, sila ba yung grupong naka-assign sa atin? Mula sa bintana ng isang pampasaherong jeep ay sumilip si Nathan para makita na mas mabuti ang tinutukoy ng kasamahan. Kaswerte natin talaga, komento na nagdadrive nang mapansing puro babae ang kasali sa grupo. Pihadong naka-bathing suit lahat yan mamaya. Ano naman, buti sana kung pinapansin tayo, anang isa pa. Mula nang dumating itong si Nathan sa atin, wala nang tinitigan ng mga guests nating girls kundi siya. Boys, behave. Sita niya sa mga ito. May katotohanan ang himutok ng mga kasama. Bilang guides at instructors ng whitewater rafting, hindi sila nagkakalayo sa physical build. Maskulado mga dibdib, kompletong six-packs abs sa tiyan at matitipon ng mga braso at binti. May mga kagwapuhang taglay rin ng mga ito in a raggedly rural kind of way. Pero iba ang dating ng lalaking umabot sa 6 feet ang taas. May kakaunting haba ang buhok, parating may bakas ng 5 o'clock shadow ang mga pisngi at mamula-mula ang mga balat kaysa maitim. Not to mention mga matang kung tumingin ay nakakatunaw. Good morning, bati na lalaki nagmamayari ng mga katangiang iyon sa mga bisita. Tansya ni Nathan ay nasa mid to late 20s ang edad ng mga ito. Sino sa inyo si Miss Annie? Ay, that's me. Isang babae nagtaas ng kamay. May batang nakakapit sa kabilang kamay nito. Ma'am, ilan nga po tayo lahat? There are 6 of us, including my son. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ng batang katabi. Pwede na siya sumama, diba? Naitanong ko kahapon sa opisina niyo and they said yes. Gusto ko lang makasiguro. Pwede na po. Anyway, malaki naman siya pag sang-ayon niya. The youngest we had was barely 5 years old. Talaga? Isa sa mga babae nagsalita. Yes, ma'am. Nakangiting tura niya. Pitit ang babae, maikli ang buhok at makinis ang morenang balat. Ibinalik lang nito ang ngiti niya pero wala sa mga mata nito ang karaniwang reaksyon na napapansin niya sa ibang babae. She did not seem affected by his smile. O parang mayroon pero hindi nito pinapahalata. Parang si Lena. Single pa yan.
Tukoy ni Annie sa isang kasama bago ipakilala ang iba pa. Ito naman si Elaine, Kems, Sam, and my son, Pau. Nathan po. Pakilala niya sa kakinamayan ng mga ito. Pagkatapos ay ipinakilala ang mga kasamahan. Sila po si June, si Edson, at si BJ. They'll occupy the other raft. Ako ang sasama sa inyo. He heard giggling after he said that. Bakit? Nakangiting untag niya sa mga ito. Hay naku, sabi ni Annie na sa palagay niya ay siyang pinakamatanda sa grupo dahil may aura ng pagiging nanay at leader. Kumikere ang mga yan. Huwag mo masyadong pansinin. Ani naman, ibuko ba kami kay kuya? Anang kumukurap na si Sammy. Lay, sabi ni Kemi. Bagay kayo. Ano ba? Pairap anang tinatawag. Namumula ang mukha. Kung dahil sa inis yun o pagkapahiya, hindi niya gaanong matansya. Si Tita Lay, may crush kay Kuya Nathan. Pao piped in. Ewan, iniiwas ng dalaga ang tingin sa kanya at saka naupo sa park bench. Nakakross sa mga bisig sa harap ng malusob na dibdib. Ladies, singit niya at sinimula ng i-distribute ang waiver forms para mahinto ang mga ito sa pag-aasaran. At para ma-divert din ang atensyon niya mula sa mahulahugis na binti ni Lay. Please read and sign dahil hindi tayo makakaalis ng wala ito. Hala, react ni Elaine. Parang natakot ako dito ah. Binasa nito ang nakasulat sa waiver. The undersigned accept all responsibility and understand the danger involved with the activity. Ma'am, wag po kayong mag-alala. Wala naman pong namatay o nalulod sa whitewater rafting. Paliwanag niya bilang assurance sa mga ito. Totoong may mga nahuhulog pero expert naman po kaming lahat. We'll take care of you. Nathan, ano ba naman? Tiningnan siya ni Annie. Wag na po kayong magpo. Ulit nito. Mukha pang mas matanda sa amin oh. Natawa lang siya. Sige, kung ready na lahat, let's go. Nang makolekta ang mga permadong forms, lumarga sila patungong river. Doon ay binigyan niya ang mga ito ng kani-kanilang life vests, helmets at sagwan. Pagkatapos ng saglit na briefing sa do's and don'ts ng whitewater rafting, they pushed on. For some reason, parang mas maganda ang tanawin ng araw na yon. He had not felt this peaceful in a long time. Malaki yata ang kinalaman ng mga dalagang ito. Wala pa sila nakasamang tour group na kasing enthusiastic at kasing appreciative sa adventure tulad ng mga ito. At si Lay. Okay, we're coming up to another rapid. Oars ready. Pagbibigay niya ng command sa mga ito. The raft lifted, rocked and dipped. Nagsigawan ng kanyang mga sakay sa tuwa. Nang muling pumayapa ang ilog, inengganyo niya ang mga ito sa isang high five. Hala, Lay. Dumukwang palapit dito ang katabing si Elaine. Bakit ka may sugat? Ano nangyari? Sinilip niya ang babae from where he sat sa likuran ng raft. Her lower lip was bleeding. Sipaw kasi, paliwanag ni Annie habang pinapahira ng sugat ng kaibigan. Na off balance, hinatak yata si Lay. Tinamaan ka ng sagwan? Tanong niya rito. I'll be fine. Kibit balikat nito at nakangiting binalingan ng mga kasama. Okay lang ako mga sisters. Napansin ni Nathan na nagsisimula ng mamaga ang sugat. Malapit na tayo sa picnic area for our lunch. May first aid kit sa dry bag. Gamutin na lang natin yung sugat mamaya. May mga kung anong tambol sa dibdib niya nang maisip na kung nagkataon ito sanang nahulog overboard. Nang dumaong sila para mag-break, nagbilin siya sa mga ito na maghintay saglit habang hinahanda ng crew ang lunch nila. Pagkatapos dala ang medicine kit, nilapitan niya si Lay. Patingin please, sabi niya saka naupo sa harap nito, hawak ang tube ng antibiotic ointment, ilang peraso ng bulak at isang bote ng tubig. She tilted her head para ipakita sa kanya ang labi. Tumigil na ang pagdurugo ng sugat. Ngunit dahil open wound yon at hindi distilled ang tubig ng ilog, kahit pa sabihing malinis yon, kailangan lapatan ng lunas ng sugat para hindi maimpeksyon. Hugasan mo muna para matanggal lahat ng mikrobyo. Inabutan niya ito ng bottled water. Tapos lagyan mo nito. Ibinigay rin niya ang tube ng gamot. Smiling, he left her. Nangingilabot siya habang naaalala ang isang pagkakataon na kinailangan niyang lapatan ng first aid ang isa pang babae, ang kanyang binibini. Sinamahan niya ang dalaga nang minsang magsabi ito na kailangan nitong mag-ensayo sa paggamit ng assault rifles. Ipinakilala niya rito sa trainer pagdating sa shooting range. Pagkapaliwanag ng trainer at pagkahawak sa armas, agad nitong kinalabit ang gatilyo.
Christy! Ang bilis ng takbo niya palapit sa nobya nang makitang nag-recoil ang rifle at tumama ang barrel niyon sa mukha ng dalaga. She had a cut on her eyebrow near an eye. Sino ba naman kasing matalino o mag-iisip na pwedeng magpaputok ng AK-47 na ganoon ang pagkakahawak? Sita siya ng sita rito. Dumadagundong ang puso sa nerbiyos. Sorry, my fault. Na-excite ako eh. Sapon nito ang mukha. Blood streaming down her face. Medics! Sigaw niya habang inilalabas mula sa bulsa ang isang malinis na panyo para lapatan ng pressure ang sugat at matigil ang pagdurugo niyon. Love, next time, please be extra careful. Maiintindihan ko yung nasusugatan in the line of duty pero medyo... Oh, wag mo nang sabihin, alam ko na. She submitted herself to his ministrations. If I know, natataranta ka kasi love mo ako. Tinitigan niya ito sa pinagdampi ang kanilang mga labi. Mahal na mahal na mahal, bulong niya rito. Pero matagal na yon, wala na ang babaeng yon, at nakalimutan na rin niya kung paano ang magmahal.